ang 6 na mangingisda matapos magliyab ang sinasakyan nilang bangka sa Cebu kagabi. Posible raw nagsimula ang sunog sa problema sa makina. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Nagliliyab ang bangkang ito nang matagpuan sa dagat na sakop ng Naga City sa Cebu. Pasado alas 7 kagabi na makadinig ang Philippine Coast Guard ng pagsabog. Dito na nila nakita ang nasusunog na bangkang pangisda na may sakay na 12 crew. Papunta raw ang bangka sa daan bantayan mula sa Masbate para mangisda. Matinding lapnos sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 6 na mangingisdang nakaligtas sa sunog. Na-rescue sila nang may dumaang tugboat malapit sa nasusunog nilang bangka. Ang 6 na iba pa nawala matapos ang insidente. Sa kasamaang palad, bangkay na nang matagpuan ng mga otoridad ang 2 mangingisda bandang alas 9 ng gabi. Pero dahil maalon ang dagat at masama ang panahon kagabi, itinigil muna ang search and retrieval operations. Kaninang madaling araw, nakuha ang 2 pang bangkay. Alas 7 naman ng umaga, na-recover ang 2 pang nasawing mangingisda. Ayon sa PCG, hindi na makilala ang ilan sa mga bangkay. Gusto talaga yung nangyari sa mga sa 6, parang nagkaputol-putol na. Sumatotal, 6 na mangingisda ang nasawi sa sunog. Problema raw sa makina ang nakikitang dahilan ng pagliyab ng bangka. Nagka-engine trouble sila, mga banda na dito sa Cebu. Kinagabihan na yon, habang sa pag-ayos ng makina, yung na-damage, nagka-trouble ng makina, doon daw nag-umpisa yung may explosion daw na nangyari. Posible pa rin nagpalala sa sunog ng bangka ang karga nitong 6 na drum ng diesel, 4 na container ng gasolina, pati LPG. Kabilang naman sa nakaligtas sa sunog ang kapitan ng bangka na si Mark Anthony. Inalala niya ang ginawa noong gabing iyon para makaligtas sa insidente. Nasa itaas ako ng fishing boat, nagtitimon. Nung pagsabog, nasunog ang buong bangka. Agad akong tumalon para ako nawala ng malay. Ayoko pang mamatay kaya sumisi talaga ako sa dagat para mabuhay. Wala namang nakikitang indikasyon ang Coast Guard na may dalang dinamita ang mga mangingisda. Pero tuloy pa rin ang investigasyon ng PCG para malaman kung may kapabayaan ba at kung sino ang dapat managot sa sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.